sa napakagandang kwentuhan ni Katonying at saka nito ni Anthony Taberna ay ni Cayetano diyan sa 2x2 dahil nga itong si Claire Castrong Kupal ay marami ding sinasabi tungkol dito kay Cayetano na kesyo kung nananawagan ka ng pagre-resign dapat ikaw muna yung una mag-resign anak ng tinapay naman. Sentido komon lang, natural naghahamon si Cayetano ng resignation, natural magre-resign yan. Pwede ba, hindi naman niya sinabi na magre-resign ako o mag-resign kayong lahat tapos ako hindi. Hindi naman pwedeng ganun. So naghamon si Cayetano pero dahil mahina ang kokote nitong si Claire Castro, iba na naman ang interpretasyon niya. So dapat daw mauna muna mag-resign si Cayetano. Okay lang man din, sabi ni Cayetano. Basta basta ipapromise nila na magre-resign din sila. O di ba? Kasi the fact nga na sinabi ni Cayetano na lahat ng national hanggang Congress dapat magbitiw sa posisyon. Kaya nga niya sinabi yun kasi ready siya. Talaga si Claire Castro pinaglihi talaga sa dilis yung utak O kaya eto mga bossing, ipi-play natin yung mga issues na mainit pati yung sa insertion ni Risa Ontiveros, mapag-uusapan nila dito. Napakaganda nitong napakaganda nitong live na ito or itong video na ito na nakalap natin sa social media. Ito po, pakinggan natin ang magandang tanungan, palitan ng tanong at sagot ni Katonying at saka nito ni Cayetano. Hindi okay sa akin mag-isa. Kasi walang epekto yun di ba? So doon sa sinabi ni spokesperson Claire, mauna ka. Gusto ko sagutin sana ladies first. Pero hindi po. Pwede tayong mauna. Basta't lahat. Ito kasi ang baon ko, Jerry at Anthony, So, usually we go to the Senate. Halos every day yan may session. Anong baon ko doon? May problema, ano yung solusyon? So, pag sinabi, edukasyon, health, trabaho, taas ng presyo ng palay, di ba may mga solusyon dyan? Gumugulong yan 24 kami. Pero ngayon sa massive discovery of systematic corruption, dito pa lang sa DPWH, maraming study nagsasabi sa bawat pisong nakokolekta, baka 2-3 pisong hindi nakokolekta. So sa BIR customs pa lang. So if you collect 4 trillion, galit na galit ang inuutang natin siguro 2 trillion, more or less, galit na galit ang tao syempre dun sa 1 trillion, 350 ang flood control. So hindi naman ghost lahat yon. But sabihin mo ng 200 billion, sabihin mo ng 1 trillion na nakaw. Pero sa bawat 4 trillion na nakokolekta, from 4 to 8 to 12 trillion ganun na nabubulsa ng both ng smuggler, yung hindi nagbabayad at yung nangongolekta. Kasi Anthony, di ba, pag halimbawa magbabayad ka dapat ng 100 million tax. Ang aregluhan doon hindi naman Anthony, bayaran mo na ako ng 25 bayaran mo, so 50 ang papasok. Hindi, usually yan, sasagad mo na. O 100 million yan, Anthony. Kung walang titingin, bigyan mo na akong 10 million, bayad ka ng 1 million, kita ka ng 90. O pag medyo may nakatingin, bayad ka na ng 25, akin ang G's, 65 ang hindi papasok. So but ang point, it's systemic Malala. So I was just thinking, everyone is saying we're willing to die for our country, we're willing to sacrifice for our country, we're willing to give all for our country. So baka kailangan natin ng national reset. Di ba yung parang 3-year period? Natawa lang talaga ako dun sa reaction na pag nag-resign yan, hindi natin ma-hold accountable. Ang dami nagsabi noon ang dami. Baliktad Pag hindi nakapwesto yung mga inaakusahan, mas madali silang kasuhan. Kaya nagugulat lang ako minsan sa mga reaksyon. Pero sinabi na natin nung umpisa pa to. Kung sino ang pinaka-guilty dito, sinong mga mastermind, guguluhin nila ito. Kaya makikita nyo, July 25 to ni-reveal ng Pangulo. Pero kami nung ibang mga senador, 2022 pa lang, 2023, sinasabi na namin something smells fishy dito sa flood control na to. But from July 25 to in a few weeks, 3 months na. Totoo. May listahan ba man lang tayo kung ilan yung ghost sa buong Pilipinas? 90 days na. Maraming ghost. Kaya pala, merong ghost project. Ito si Bongbong Marcos, gawa ng nakikipag-usap siya sa multo Kinakausap niya yung tatay niya Putang ina niyan. Saan ka makakita ng ganyan tao? Wisit na yan.
patay na, kinakausap mo pa. Tapos ang matindi doon, okay lang man yun na ang tatay ko, na pinupuntahan ko sa puntod, naglalabas ako ng sama ng loob. Ang problema doon, I'm still having conversations with my father. When you say you're having conversation with your father, or you're having conversations, madaming pakikipag-usap, pag nakikipag-usap ka, ibig sabihin, nagsasalita ka, sumasagot siya. Ganun ang conversation. Hindi pwedeng conversation na mag-isa ka lang. Hindi ba? Dalawa kayo. So, when you are conversing, nakakakuha ka ng sagot. Pero putik yan. Patay na yung tao Bakit pa sasagot? Yun ang nakakatakot. Kaya pala, puro tayo ghost project dahil itong ating presidente, nakikipag-usap sa ghost. Yun ang problema nating malaki, mga bossing. At ito nga sinasabi ni Cayetano, ganito kalaki yung problema natin. At sa sobrang laki ng problema natin, palitan man natin ng presidente, magpapahinga lang yung mga yan. Katulad ng kay Pangulong Duterte, pumasok siya, yung mga unang-una niyang tinatag, Presidential Anti-Corruption Commission. Anong una nilang pinagagawa? Yung mga nahuhuli nila sa customs na mga illegal, sinisira nila. Pwedeng pagkakitaan yon, may pandemic tayo nun, pero they choose to destroy it to set an example na seryoso ako sa anti-corruption fight ko or sa anti-corruption agenda ko. Na kung kaya kong wasakin etong mga sasakyan na ito na ang mamahal, kayang-kaya ko ring wasakin yaang mga pagnanakaw ninyo. So, first order of business ng administrasyon ni Bongbong, tanggalin yung Anti-Corruption Commission. Pangalawa, yung pagsira ng mga luxury items or smuggled items sa customs, ginawa ba niya? Tinigil niya. Sa panahon ngayon, ang meron lang tayong pagsira diyan sa customs pag vape lang. Na di umano, the reason why they are destroying yung vape na mga pumapasok dito sa atin, kasi sila sabi na masama yan sa kalusugan, nek nyo. Masama talaga yan sa kalusugan. Pero may negosyo kayo na vape. Kaya ang winawarak ninyo yung mga vape na dumarating na hindi sa inyo. And just to set an example sa mga lalaban sa inyo sa industriya ng vape, na huwag na kayong mag-attempt magnegosyo ng vape. The vape business is mine. Kaya yung mga local vape industry ngayon na gustong magnegosyo, gusto sana nila, dumirekta sila sa mga manufacturers sa China para naman maganda-ganda yung kita nila dito. No. Walang didirekta dun. Lahat nung ititinda nyo, galing sa akin. So, walang mga vape products from China or anywhere in the world na papasok dito nang hindi sa akin. If you want na magnegosyo kayo ng vape, dadaan kayo sa akin. Sa akin kayo bibili ng produkto nyo. Monopolya. Ngayon, di umano, kayo na mag-research kung sino ang may-ari ng mga vape sa Pilipinas. Di ba? Mapapansin nyo, bawat mga vloggers na hindi political, meron yan mga vape na pinopromote. Di ba? Nung nakaraan yung mga vlogger na hindi naman political, biglang binabanatan si Inday Sara. Anong ibig sabihin yan? Di ba? Sige, diretso natin.
na. Wala pa. Actually, wala talaga. Iba-iba kasi yung report, may mali-mali, para sinadya yatang imali yung mga coordinates. Ginugulo, Anthony, kasi nga kung isasabay mo yung least guilty sa pinaka-guilty, at kung ang guilty dito ay 10,000 tao, gugulo talaga. So ginugulo talaga. So kung kayong dalawa halimbawa, isa sa inyo naging ICI, yung isa sa inyo secretary ng DPWH o kaya ombudsman, di ba? Ang pinakasimple lang, kunin mo ang GAA, simulan mo sa 2025 pabalik, kunin mo na listahan, ano ghost dito, hindi, ghost muna. At madali ang definition ng ghost. Nabayaran na, walang nagawa. Yes. Iba yun sa substandard, iba yun sa super substandard, iba yun sa ibang lugar na punta, iba yung iba na project na gawa. Mabilis gawin yun. Mabilis gawin yun. At yun ang, kaya kita nyo sa lahat ng district engineer sa buong Pilipinas, bakit natuon sa Bulacan. sa Bulacan? Kasi may ghost, kaya madaling pakantahin. Kasi walang dahilan eh. Pero kung substandard yan o may konting problema or pumping station naging may mga dokumento na bakit pinalitan, may paliwanag pa yun eh, 'di ba? So ang punto ko lang naman sa gulo at wala pa akong nakikita. Yun nga ang baon ko yung baon ko may problema, paano ayusin? Ano naman hugot ko? Yung hugot ko, nandun ako sa EDSA 1 eh. Nakita ko rin EDSA 2. Nakita ko sakripisyo ng kababayan natin, yung puso nila ng EDSA 3. Nakita po natin iba't ibang administrasyon, nakita natin Napoles, nakita natin kung ano-anong scam, di ba? But number one, grabe ka-massive ito. No? Pangalawa, systemic ito, di ba? Grabe ka-massive, systemic. Bakit isisisi ni Bongbong Marcos sa nakaraang administrasyon? Ngayong administrasyon, yung trilyon-trilyon yung perang ninanakaw at ninakaw sa bayang Pilipinas, hindi lang sa flood control. Yung total of insertions, mga bossing, umabot ng ganyang kalaki. Actually, yung flood control project alone is 1.4 trillion from 2022 to 2025. Ganong katindi yun. Ano pa lang yun? Flood control pa lang yun. Paano yung proyekto ng iba't ibang mga ahensya na ang mga kontraktor, yung mga kontratista din na hawak ng mga congressman. Di ba? Yan yung sinasabi natin na panahon ni Pangulong Marcos yan lumutang. Na-expose siya nung panahon ni Pangulong Marcos. Let's say for example, siyang nag-expose ngayon, nagpapaimbestiga siya. Ang tanong, ano nang balita? Wala pa. Bakit wala pa? Kasi nga, naniniwala tayo na pinagtatakpan nila yung mga sarili nila, na itinatry nilang iligtas yung mga kasabwat nila na nagnakaw ng pera ng taong bayan. Sabi ni Cayetano, hahanapin mo lang naman yung ghost project eh. Kapag nakakita ka ng isang ghost project, wala nang lusot yun. Pwede mo na kagad i-prosecute yung tao na yun. Either yung contractor, district engineer, o yung proponent. Pwede mo na kagad kasuhan. Bakit? Kasi nga, meron na kagad breach of contract eh. Ano yung kontrata na yun? Natatapusin mo, gagawin mo, ito yung design, yan yung gagawin mo. But the fact na hindi nila nagawa, ghost totally, wala talagang proyekto, anong tawag dun? Di ba? Ano na kagad yun? Corruption na kagad yun. Plunder na kagad yun. Madali nang mag-convict ng tao sa ganun. Kaya sinasabi ni Bongbong Marcos na mahirap kasi tayo eh. Mag-file na lang tayo ng mga kaso na walang ebidensya. Tanga ka pala eh. Ikaw yung may hawak ng datos eh. Na under mo ang DPWH eh. Di pa gawin mo ng report ang DPWH o kaya ang binigyan mo, ang ginawa mo sana ang binuo mo sana na grupo, kasi iniimbestigahan naman na ng Senado, iniimbestigahan naman na ng Kongreso, sana bumuo ka na lang ng grupo that will get the list of projects sa DPWH, tingnan alin yung mga ghost doon, or isa-isahin yung mga proyekto na yun. At from the list, tingnan kung alin yung ghost. So, kapag na-identify nyo na kung alin yung ghost, doon tayo magsimula sa ghost.
Kasi yun nga, sinasabi nga dito ni Cayetano, pag substandard, matagal na usapan pa yan eh. Kasi may struktura eh. Penalty lang yan eh. Or warranty lang yan eh. Pero kung ghost totally, wala talaga yung proyekto, mga bossing. Ang dali-dali nang mag-convict niyan, ang dali-dali nang magkaso niyan. Ang dali nang idikit yan sa kung sinong contractor, sinong district engineer, sinong proponent. Madali na yun. Kung talagang gusto nila, kung ako ang presidente, gubuo ako ng investigating team, hindi para mag-imbestiga ng corruption, but para i-check lahat ng project ng DPWH. Isa-isahin. Tapos, lahat ng makitang ghost project, i-identify sino yung mga involved na tao doon, then ipakulong, i-plunder. 3 months na. Ang nabuo niya, ICI na walang authority. ICI na walang police power. ICI na walang kakayanan na humuli, umaresto at magpakulong ng tao. Tapos gusto nila private pa. Si Ping Lacson, ginulo yung investigasyon. Nag-privilege speech, may 69 daw na congressman na involved doon sa kanyang privilege speech, yung mga corruption. Ni isa, walang pinangalanan na congressman. Ni isa, walang pinatawag na congressman diyan sa Senado. So yun yung sinasabi natin dito na talagang systemic. Systemic kasi hindi lang sila basta nagnanakaw. Aside from them pocketing money, they're paying everything para hindi everyone para hindi magsalita. They pay congressmen, they pay yung mga yung mga possible whistleblowers, binabayaran nila yung mga taga-gobyerno, binabayaran nila yung mga kalaban nila sa politika para hindi expose yung mga kabulastugan nila. Ganun ang ginagawa ng current na administration. For 3 months now, meron nang nakulong, may nakasuhan na. Hanggang ngayon, nag-iimbestiga pa din. Ang dami na namang kailangan nating ipaayos sa DPWH na mga kalsadang mga nasira ng lindol. Tapos, yung flood control issue, di pa natin nare-resolba. O sino na naman yung mga contractor na kukunin ng DPWH para gumawa ng mga kalsada na yan? Wala pa kayong, kinanselan nyo lang si Diskaya. Yung iba, hindi nyo naman kinansela yung mga nila, yung kanilang mga lisensya para mangontrata sa gobyerno. Sabi ko nga sa inyo alam nyo naman yan sino yung mga congressman na kontratista. Alam nyo yan, posibleng hindi. Kung talagang seryoso si Bongbong Marcos, i-call out niya yung mga congressman na may mga na mayroong mga construction firm, kailangan mag-divest sila, or itong mga construction firm nitong mga ito, hindi dapat nagbibid sa gobyerno. Conflict of interest. Dapat isa yun sa tinitingnan niya, isa yun sa nire-resolva niya, yung conflict of interest. Dapat chinecheck niya sa Congress sino yung mga kontratista, sa Senate sino yung kontratista, na kapag yung mga kumpanya na yan na link sa mga tao na ito, ipapaban ko sa DPWH para makakuha ng mga kontrata. Kung talagang gusto niyang ayusin, gano'n ang gagawin niya. Pero alam mo rito na gusto lang niya iligtas yung sarili niya at saka itong pinsan niya. Kaya nga, nilalaglag din na kunyari si Saldico, pero sila rin naman ang nagtatago dyan. So naisip massive, ko, systemic. At saka yung kumbaga nakaugat to. Oo. Nakaugat, talagang hihilahin kumbaga sa ng katawan, ngipin to, nabubunutin mo, na makikipagpaligsahan ka sa dentista kaya mo. Sa lalim ho ng problema, sa dami ng involved, yan ang issue ngayon sa ICI. Kaya nga pati ang Iglesia ni Cristo ay naglabas na ng posisyon, Senator, na isa publiko ang hearing. Kayo po ba, anong posisyon ninyo doon? Number one, dapat talaga public, marami. Maraming problema ICI. I believe in the people there, I believe in the system, but from the start, sinabi ko yun sa floor. Sandali lang, minamadali natin yan. Unang-una, ano ba sila? Imbestiga lang ba sila magkakaso? Kasi nung una, sinabi, tigil lahat sila na. Pero nung nagsimula sa House, nagsimula sa Senate, biglang pasok na DOJ na. Ngayon, ombudsman, baka ombudsman na. So, kailangan i-define natin lahat yon. Sinabi independent, di ba?
Ang hugot kasi nito, nung panahon ni President Marcos Sr., dahil nga martial law, kumukuha sila ng napaka-credible na tao, ginagawa nilang independent commission. Yes. Ang independent, ibig sabihin, hindi dependent sa Congress, hindi dependent sa Malacanang. Unang meeting nila sa Malacanang Doon din nanumpa. Naglagay ng investigador si Magalong. Mayor Magalong, inintriga, tinanggal din. Hindi independent yun. Diba? So, I'm not saying hindi independent yung mga nandun, ha? Ang sinasabi ko lang, magandang idea, magkaroon ng independent commission, pero may mga problema tayo. Tapos tayo mismo, diba? Kung ako yung independent commission, yun ang unang hiningi ko sa DPWH. Pengin ang listahan nung lahat na kumpirmadong ghost, di ba? Imbis na puntahan nyo, nakasama media, na maganda, kasi na ano yun, listahan muna. O kanya-kanya tayong punta, kanya tayong post ng mga lahat ng gustong pumunta mga citizens, no? Kaya ko nga naisip na, do we want to give our country a chance? Do we want na to show na we're willing to sacrifice? Ba't hindi na lang sabay-sabay mag-resign? Isang ano lang to, 3 taon lang, may presidential election na. Pero kung hindi ba to gagawin, itong resign all from president to congressman, at hindi gagawin na snap elections, tingin nyo hindi magbabalik ang kumpiyansa ng tao sa gobyerno? Sabi nga doon sa aming group sa minority, parang ang labo naman ng mga nangyayari. Ang sabi ko sa kanila, malinaw na malabo. Bakit diba? po? So parang multiverse yan Ano ba yung present universe natin ngayon? Present universe, 2022, 2023, may naamoy na, bakit diniiba yung pondo sa bawat distrito? Kayo, na-discuss nyo yan, na may bentahan na ba ng project, di ba? Throwback, 2019, bago ako maging speaker. Di ba yung 120 billion ba yun? Pat 95 billion yung nabito, yung sinabing parking, sagasa, meron pa isa yung pag magbabayad ka pass-through, 'di ba? Yes, kaya yung term ko lang na as speaker, pinakamababa ang flood control kasi binantayan namin lahat 'yon. Pag alis ko, bumalik ulit 'yon. So hindi talaga to bago. Pero yung ghost, 'di ba? Well, sinabi na rin ni President Duterte, tingin niya may ghost. So, pero yung ganito ka-massive, tapos malapit pa. Nung tayo'y bata pa, dapat yan sulok-sulok na bundok o kaya isla para nga, tapos takot pumunta ang COA doon. Hindi mo sasabihin in plain view, ika nga. Tsaka yung halaga, Senator, dati kung ilang million lang. Palusot lang talaga. No, tsaka sa laki ng pondo ngayon, kung ginost nila ng 2023, nilagyan ng pondo ulit 2024, pwede mo nang gawan yun kahit isang poste. Kaya lang nga, garapalan na talaga yung... Ginost ulit. Ginost sa una, ginost sa pangalawa, ginost sa pangatlo, substandard. So yun ang present natin. Grabe. Okay. Ano sabi ni Einstein? If you keep doing the same thing but expecting a different result, that's stupidity. Diba? That's stupidity. And the Bible says don't call anyone foolish or stupid. So but we have to reflect. So gumawa tayo ng isa pang universe sa multiverse. What if mag-resign lahat? Ngayon, kung ayaw natin yon, hindi pwedeng walang pangatlo. Ano yung pangatlo? Pero sa present natin, sa October 25, 3rd month anniversary ng speech ng Pangulo. Yung mahiya naman kayo. Mahiya man kayo. Ay, kung hindi ako nagkakamali, August 31 or last week ng August, nag-resign si Secretary Bonoan. Magaling si Secretary Vince, may integrity, mabilis kumilos. But still, isang buwan na ang ICI kailan din, di ba? So listahan lang kung ano yung ghost o hindi. Tapos maririnig mong balita, sinusunog, tinatapon, iba na yung mga dokumento. Baka naman yung iba diyang ghost, hindi na ghost. Di ba? May nabalitaan na tayo, di ba, na isa daw na project na kung kailan pa pero ginagawa. Yes. Ang problema, hindi pa pina-publish ngayon whether or not yun ay bayad na o hindi. So ako, simple lang, COA, DPWH, mag-publish kayo ngayon, lahat ng bayad. Simulan nyo sa 2025, ang problema nga, napupolitika na, gusto nila, simulan ng 2016. Ano ba sinabi dun sa hearing? Ngayon daw may ghost, tapos meron na 2020, 30, 30, or 25, basta hatian, 100% na kasi ghost di ba? Pero panahon daw ni Duterte, meron daw 20% ba o 25%? Pero panahon daw ni Pinoy, may 10%. So meron din. Meron din. So if you're going to argue na
bakit 2025, dapat 2016, dapat 2010? Wag mo naman sabihin ng panahon ni GMA, wala. Doon nga tayo, suki tayong pare-pareho, di ba? So hindi tayo matatapos noon. Ang matitira na lang sa atin pag ganyan tayo, si dating Senate President Enrile na lang matitira sa atin kasi siya may historical perspective siya sa lahat ng yan di ba? O si Senator Drilon, napakaganda nung input sa show nyo, di ba? Kung ano definition noon. So first things first muna, 2024 at 2025 kasi yan ang pinaka-recent. Pagka yan nilabas ang pondo at Ghost, huli na kaagad yan. Kakanta na kaagad yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, wala